Mapagpalang gabi po sa bawat sa atin. Narito po muli tayo sa ating prayer meeting. Amen po. Bago po muna tayo mag-umpisa sa praise and worship at prayer po, tayo muna po ay balikan natin yung tinuro sa atin ng ating mga pastor ngayong week na to. Amen po. Sabi po dito, ang tinuro po nila, as a believer and a child of God, God has an unexpected and plan for you. Amen po. Sabi nga po sa number 1, tinuro po ni Pastora Lovely na we must be born again. Amen po. Number 2 po, tinuro po ni Pastora Almira, become a prayer warrior. Amen po. Tinuro po ni Pastor Ayan, be a giver. And number 4 po, tinuro po ni Pastor Larry, be a worshiper. Ito po yung isi-share ko po about seeking God. Amen po. Psalms chapter 63 verse 1. Sabi nga po dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Amen po. Si Haring David po ay how deeply need God. Amen po. Ganun din po ang Panginoon. Hinahanapan din po tayo ng ganong karakter na katulad ni Haring David. Sabi nga po dito, ay ikaw aking Diyos hinahanap. Amen po. Bakit po hinahanap ni Haring David ang Lord sa buhay niya? Kasi po nung time na po ay nasa hardship po siya. Dumadaan po siya dumadanas po siya sa kalungkutan, sa hirap. Amen po. Sabi nga po dito sa chapter 4 ng awit, araw-gabi tumatagpoy, gabi't araw tumatangis, luha sa mga luha sa pag-ibig. Ang kanya pong pagkain ay luha. Amen po. Nagiging pagkain ko yung mga luha sa pag-ibig. Amen po. At ang sabi pa ng kanyang mga kaaway, nasa na ang iyong Diyos? Hindi namin namamasdan ang iyong Diyos. Nasaan na? Iniwang ka na ng iyong Diyos. Amen po. Andun yung mga bulong sa kanya ng kaaway. Nandun po yung pinagdadaanan niya, nandun na down na si David. Andun pa rin po, pinahirapan pa rin po siya ng kaaway. Pero sabi ni David, verse 5, bakit ako nalulungkot na babahala ng mainam? Sa Diyos ako may tiwala. Siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas. Amen po. Asang-asa si Haring David sa Diyos. Buhay na niya ang mag-worship sa Panginoon. Gaya ng isda. Amen po. Pag ang isda ay inalis mo sa tubig o sa dagat, mawawala. Mapapahamak ang isda. Gaya natin, pag tayo ay umalis sa payong ng Panginoon, mawawala tayo sa proteksyon. Amen po. Tayo ay manghihina. Pero sabi po dito sa Isaiah chapter 40 verses 29-31, ang mga mahinat na papagal ay pinalalakas kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Amen po. Sa Diyos tayo magtiwala. Sa Diyos lang tayo aasa na nagbibigay ng lakas at sigla. Amen po. Yun lamang po at ito po si Daddy. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At praise the Lord po at marami na naman po tayo natutunan itong nakaraang sa linggo. At salamat po sa Lord sa mga natutunan po natin. At ay babahagi ko po sa inyo sa gabi ito ay ang Jeremiah chapter 32 verses 16 and 17. Basahin ko po. Sabi po rito, nang maibigay na kay Baruch ang kasulatan ng pagkakabili, si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. So ito po yung panalangin ni Jeremias na kung saan nung time na yon ay si Jeremias po ay nabilanggo dahil po siya ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos patungkol po sa pagdating ng panahon ng pagsako po ng Babylonia dito po sa Israel at sa Juda. At ang nung time na yon, yung hari po at ang mga ibang mga pari ay hindi po naniniwala kay Jeremias, bagkus sinasalungat nila yung pong mensahe mula sa Diyos. At sa galit po nila ay pinabilanggo po nila si
Jeremias. At dahil po rito, si Jeremias po ay nagkaroon po ng muling mensahe. Patungkol po ito sa nung time na yun na kung saan ay nung sila po ay malapit ng kubkubin at napapaligiran ng mga kaaway, meron po siyang isang kamag-anak na ang pangalan po ay Hanamel. Isa po itong kanyang malapit na kamag-anak nung saan ay nais pong magbenta ng bukid. Ito pong kanyang pinsan na siya po ang nilapitan sapagkat siya po yung pinakamalapit na kamag-anak. Ito na po yung time na kukubkubin na po sila at dito po ay nagbebenta siya ng ari-arian kay Jeremias. Ano po? Di ba pagka po nandiyan na yung kapahamakan o pagkubkob o isang bagay na maari pong magkaroon ng kaguluhan, di ba mawawalan po ng halaga o saysay yung mga anumang halaga ng bagay meron tayo o ito man po ay bukid o anumang bagay na meron tayo, mawawalan po ng halaga. At dahil po rito, ito pong pinsan ni Jeremias na si Hanamel, ayan, ibinibenta po kay Jeremias yung kanyang bukid. At bago po ito ibenta ni Hanamel, ayan, nagbigay na po ang Panginoong Diyos kay Jeremias ng pangita ay nalalapit sa kanya ang kanyang kamag-anak upang magbenta po ng bukid. At dahil po rito, nagbigay po ang Diyos ng ipinaalam sa kanya, ay sabi po nito ay binili niya yung pong bukid na yun. Bakit po? Kasi dito po sa ating binasa na sabi po na maibigay na kay Baruch ang kasulatan ng pagkakabili. Ito po yung kasulatan na kung saan sa panahon po natin ang tawag po rito ay deed of sale. Binili po ito ni Jeremias bagamat ang Israel po ay makukubkob na. Alam niya na mawawala na ng halaga yung pong bukid na yun. Pero dahil po si Jeremias ay nanalangin, ang sabi niya, ulitin ko po, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. Sabi niya, walang bagay na mahirap para sa iyo. Nandito po na alam niya yung pong pangako ng Diyos. At kahit po na alam niya na mawawalan po ng value yung bukid, ay binili niya pa rin yung bukid dahil sa nagpahayag po ang Diyos sa kanya ng isang pangako na maraming pangako po actually ang Diyos na ibinibigay po sa bawat isa sa atin. At dahil po nito, bago po mangyari ito, ay nagbigay po ng pangako ang Diyos. Dito po ay atras lang po tayo sa Jeremiah chapter 31 verse 27. Sabi po rito, sabi ni Yahweh, darating ang Panginoon darating ang panahon na pararamihin ko ang mga tao at mga hayop sa Israel at sa Juda kung paano ko naging maingat nang sila'y aking ibagsak, bunutin, sirain, saktan at lipunin ng buong ingat ko pa rin silang itatanim at itatatag. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. So nandito po na ang Diyos po ay nangako po na ibabalik po muli ang kaayusan sa Israel. At bagamat parating na po ang kapahamakan at pagkubkob ng Babylonia sa Israel, ay nandun po yung tiwala, yung pong faith ni Jeremiah na bagamat binenta sa kanya yung property na yun, ay binili niya pa rin dahil alam niya na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ano po? Nandun po na kahit na mawala ng halaga sa panahon na ito, pero ang Diyos ay nangako na sa darating na panahon ay ibabalik niya muli ang kaayusan sa bansang Israel. So ganun po yung pangako po ng Diyos sa Israel at kay Jeremiah na alam niya po yung bagay na yon at siya po ay nananatili na nagpipaid sa Lord na bagamat darating yung kapahamakan dahil po sa kawalan po ng pananalig ng mga Israelita at sila sa kanilang pagtalikod ay darating po yung kapahamakan sa kanila. Pero ang Diyos po ay nangako na ibabalik po muli ang kaayusan sa Israel. Ano po? Dahil po ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako Marami pong pangako ang Diyos na ibinigay po rito. Sabi niya pa rin po dito sa Jeremiah 33 sa verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at pahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. At idadagdag ko rin po sa verse 5 naman po, ang sabi po rito, papasukin kayo ng mga kaaway at marami ang mamatay sa labanan sapagkat pupuksain ko sila sa tindi ng aking puot, itatakwil ko ang lungsod na ito dahil sa kanilang kasamaan. Sa 6 po, ngunit pagagalingin ko silang muli. Hahanguin ko sa kahirapan ang Juda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. So ito po yung pangako ng Diyos kay Jeremiah at sa buong Israel po. At ganun po yung pong faith niya na bagamat darating po yung ganung pagkubkob o sila po ay gagawing bihag sa Babylonia, nandun po yung tiwala niya. Na sa kabila po na sasakupin na po sila ay binili niya pa rin yung property na yun ng malaking halaga rin po. Dahil alam niya na ang Diyos ay tapat
sa kanyang pangako. So, sa atin po mga Kristiyano, ganoon din po ang Diyos sa atin. Tapat po siya sa kanyang pangako. Hindi po siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Na kung minsan tayo po mga Kristiyano, idadaan po sa mga maraming problema, pagsubok. Kung minsan ay problema sa pinansyal, kung minsan ay problema sa kalusugan, nandun po yung tapat po ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya naman tayo po bilang mga Kristiyano at tayo po ay dapat na kagaya rin po ni Jeremiah na patuloy po nananalangin, nagtitiwala, nagpipait na ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Sa kabila ng problema at pagsubok ay nandun po na pag tayo po ay mananalangin, siya po ay tapat. Na sabi nga po, di mo ba, ulitin ko po yung sinabi po ng Lord dito sa 33, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At pahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mayuwaga na hindi mo pa nalaman. So, ganun po ang Lord sa atin po na every time na po ba na tayo dadaan sa mga matinding problema, lalo na sa problema sa kalusugan, maaaring ngayon po ay nahihirapan tayo, may pain, may hirap, may karamdaman, o hirap ng pagkakataon o sitwasyon, pero ang Diyos po ay tapat. Marami pong pangako ang Lord na dapat po nating panghawakan na gaya po ng sinabi po ni Jeremiah. Sa mga Old Testament, marami pong pangako ang Diyos patungkol po sa ating kagalingan. Sabi niya, sa salita na yung pahatid na tayo po ay gagaling. Sa pamagitan ng kanyang sugat, tayo po ay pinagaling na. So, yung mga bagay na yun, ng mga pangako ng Diyos na nasa time po ng trouble, ng problema, karamdaman, ay panghawakan po natin sapagkat ang Diyos po ay tapat. Na kung tayo po ay manunumbalik sa Kanya, lalapit at tatawag, ang Diyos po ay laging nakikinig at nandun po yung dadalo, yung healing, yung pong kagalingan sa bawat isa dahil po tayo ay nagtitiwala sa mga pangako niya. So yun po yung mga dapat nating panghawakan gaya po ni Jeremiah na halos mawala na po ng pag-asa, ay nandun po pa rin po yung faith niya na darating po yung time na yung pangako ng Diyos na i-restore niya yung Israel at muli po gaganda yung Israel at manunumbalik yung kaayusan at kasaganan. So ganun din po tayo na manalig po tayo, mag-faith po tayo na yung healing, yung kaayusan, prosperity ay ipagkatiwala po natin sa Diyos at darating po yun kung tayo po ay mananalangin sa Kanya. At yun lang po yung mai-share ko sa inyo at nandito po si Pastor Girlie para po sa pagpapatuloy. Isa pong maling mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Nandito po ulit tayo sa ating sama-samang mananalangin sa ating dito po sa Rema Pixano po. So ang ibabahagi ko po sa inyo ay nandito po sa Mateo chapter 14 verse 22 to 33. Medyo mahaba po ito. Basahin ko po sa inyo. Sabi po niya dito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pag-alis sa mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-isa siyang inabot doon ng gabi samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nung makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariinin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay niya nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Dito po sa ating binasa, mapapansin po natin na sa kabila po ng kapaguran ng ating Panginoong Jesus po sa kanyang pagmiminis dito po sa lupa, ay nandun pa rin po yung time niya sa pananalangin. Amin po. So, siya po ay lagi nakipag-fellowship sa ating Ama. Alam niyo po, ito po yung isa sa mga naging sikreto ng ating Panginoong Jesus. Kaya nagawa niya, natapos na yung kanyang takbuhin dito po sa lupa. At alam niyo po sa bawat isa po sa atin, tayo rin po dapat tayo po ay mayroong quiet time. Dapat lagi po tayo everyday ay nakikipag-fellowship sa ating Ama. Amen po. Alam niyo po sa ating pananalangin, dito po ay nire-report po natin sa ating Panginoon yung lahat ng mga nangyayari sa atin. Yung lahat ng kapaguran sa ating physical, sa ating emosyon, sa ating mental. Lahat po yun ay nire-report natin sa ating Panginoon. Lahat ng ating mga hardship, pagtitiis, mga
suffering, lahat po yan ay ating dinudulog sa ating Panginoon. At alam niyo po, sa ating pananalangin, dito po tayo ay nagre-recharge. Lahat ng pagod natin, doon natin ibubuhos sa ating panalangin. Doon mo iiyak lahat sa Panginoon. At dito po nga po sa panalangin, dito po tayo ma-recharge. Kasi sabi po doon, prayer produces power. At alam niyo po, ang Panginoong Jesus hindi niya magagawa lahat ng pinapagawa ng Ama kung hindi po siya mananalangin. Kaya sa ating po mga Kristyano ay dapat lagi po nandun na tayo po ay may time na manalangin sa araw-araw. Ang tinuturo nga po lagi sa atin ng ating mga pastor, dapat everyday tayo po ay laging napupuspos. Hindi ka pwedeng hindi napupuspos. Bakit po? Doon sa kapuspusan na yun, doon ka kukuha ng lakas para magawa mo yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. At alam niyo po, kung okay yung prayer life mo, magiging okay din yung physical na katawan mo. Dito po sa binasa po natin, nakita po natin na si Pedro ay may faith. Pero sa kabila po noon, siya ay na-distract. Sabi po doon, nung makita ni Pedro yung malakas na hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Ngayon alam niyo po, ang demonyo, si Satanas, gagawa siya ng paraan para mawala ang focus mo kay Jesus. At sa atin po ay dapat ngayon, kapag tayo po ay nawala na sa focus, magkakaroon ka na ng takot, kagaya ni Pedro. At alam niyo po, kapag tayo po ay napuno ng takot, hindi mo na makikita si Jesus. Hindi mo na mararamdaman yung kamay at pagkilos ng ating Panginoon. At ang kapaligtaran po ng takot ay yung pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po tayo laging nananalangin ay dahilan sa tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Nandun ang confidence po natin na sa ating pananalangin, ibibigay ng Diyos, sasagutin ng Panginoon yung mga panalangin natin ng naaayon sa kanyang kalooban. Amen po. Ngayon, kailangan nandun po na hindi po tayo pwedeng mawala sa focus sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, lagi tayo po ini-encourage ng Bible na tayo po ay laging manalangin. Kailangan lagi po tayong babad sa presensya ng Panginoon. At kailangan mag-focus po tayo, yung wag po tayong tumingin doon sa pangit na sitwasyon. Kasi po, madaya ang pisikal. Lahat po ng bagay ay spiritual. Huwag po tayong tumingin doon sa mga bagay na nakikita. Ngayon alam niyo po, dapat kailangan kay Jesus ka lang tumingin. Kaya nga po sinabi ng Bible, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan increase po natin yung faith po natin araw-araw, yung buong tiwala po natin sa ating Panginoon. At alam niyo po, kailangan nakatahi ka sa Panginoong Jesus para hindi ka mawala. At alam niyo po, ang Panginoon ay naghihintay lamang po siya na meron kang gawin para siya ay makakilos. Kaya nga po tayo lagi ay inuutusan ng Bible na tayo po ay laging manalangin para po ang Diyos ay makakilos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. So yun lang po, at sige, tayo po ay mag-worship. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo daming pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka.
sa'yo aking lahat. Iaalay ko sa'yo aking lahat. Iaalay ko sa'yo aking lahat. Hallelujah, Lord Jesus. Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, O Lord God, Lord, binababa po namin ang mga sarili sa iyong harapan, O Lord God. Pero wala po kami magagawa, O Diyos, kung kami malayo sa iyo, Lord God. Lord, ang tanging dalangin lang namin, O Diyos, O Lord God, yung kami laging nakadikit sa iyo, Lord God. Laging umaasa sa iyo, O Diyos, O Lord God. Lord, sa mga oras na po, Lord God, Lord, nililipat po namin, Lord God, ang aming mga leader, O Lord God. Lord, yung aming mga pastor, Lord God, sa Panginoon po ni Pastor Boy, Lord God. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, Lord God, yung divine protection sa kanya, O Lord God. Lord, iba yung pag-iingat sa aming pastor, O Lord God. Lord, sa mga mahal niya sa buhay, Lord God. Lord, yung divine protection, O Lord God. Lord, sa pamilya niya, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God, na palawakin mo pa po, O Diyos, yung mga ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya, O God. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, O Lord God. Lord, pagpalain mo, Lord God, ang aming pastor, O Lord God. Lord, palakasin mo siya, Lord God. Lord, patibayin mo siya ng lakas at kapangyarihan mo, Lord God. Ang Espiritu mo na sa kanya, Lord God. Lord, patuloy na patnubayan mo siya ng banal ng Espiritu, Lord God. Lord, yung kalakasan niya, Lord God, ay nanggagaling lamang sa iyo, O Diyos, O Lord God. Maging, Lord God, yung mga district pastor namin, Lord God, Lord, andun yung, Lord, yung pag-iingat mo sa kanila, Lord God, Lord, maging sa mga mahal nila sa buhay, Lord God, maging sa mga pastor namin, Lord God, Lord, andun yung pag-iingat mo sa amin, sa kanila, Lord God, maging sa mga workers, O Lord God, Lord, patnubayan mo sila, ingatan mo sila, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God. Lord, na ikaw, Lord God, ang mag-provide lahat, Lord, ang pangailangan nila, Lord God. Lord, ikaw yung provider, Lord God, ng aming mga pastor, Lord God, ng aming mga leader, Lord God. Lord, maging, O Diyos, Lord, pagpalain mo po, O Diyos, O Lord God. Lord, yung nalalapit namin camp, O Lord God. Lord, believers camp, O Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, na Lord, ikaw yung mag-provide, Lord, lahat ng pangailangan namin, O Diyos, sa nalalapit na believers camp namin, O God. Lord, maging, O Lord God, i-provide mo, Lord God, yung pagdadausan ng camp namin, Lord God. Lord, yung campsite, O Lord God, Lord, i-ready mo, O Diyos, Lord God. Lord, yung campsite, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God, Lord, na yung 1,000 na magka-camp, O Lord God, Lord, na mapiprovide, Lord God, yung lugar, O Lord God, Lord, kung saan po magka-camp, O God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na pumipigil sa mga camper, bitawan mo ang mga camper sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ikaw pumipigil sa pinansyal at pangailangan, bitawan mo yan sa pangalan ni Jesus. Yung lugar na yan, bitawan mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, ngayon pa lang po, Lord, nagde-declare na po kami ng victory, Lord God. Lord, ng breakthrough, Lord God, sa aming malalapit na believers camp, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, sa katagumpayan, Lord God, ng believers camp, Lord God. Lord, salamat po, Ama, O Diyos, sa iyo na namin binibigay, tas taas ang pagpulpad sa magpagalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, Panginoon, tuloy ko namin tinataas mo, Lord, ang bansang Pilipinas, O God. Lord, ikaw ang nakakita ng sitwasyon ng aming bansa. Lord, patuloy, Lord, na inilalapit namin sa iyo, Lord, ang kabuuan ng bansang Pilipinas. Maingatan mo, Lord, ang bansang ito. Patuloy, Lord, na buhos mo yung masaganang pagpapala, Lord, sa kabuuan ng bansang Pilipinas, Lord. At Lord, dinadalangin namin, Lord, na ingatan mo ang lahat ng mamamayan sa bansang ito at anumang pinaplano mo sa tanas sa bansang ito ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus sa espiritu ng kaguluhan, espiritu ng sakit, binawasak ka namin sa pangalan ni Jesus, espiritu ng sugal, espiritu ng bisyo, hindi ka namin pinahintulutan sa bansang ito sa pangalan ni Jesus.
sa pangalan ni Jesus. Lord, nagpapakawala kami ng kaayusan, kapayapaan sa bansang Pilipinas. Nagpapadaloy po kami, Lord, ng prosperity, Lord. Ibuhos mo, Lord, masaganang pagpapala, masaganang ani sa mga magsasaka, masaganang pagkain sa lahat ng mamayan, Lord, sa bansang ito. Lord, salamat at natitiwala kami, Lord God, na ang bansang ito ay aayusin mo at pasasaganain mo, Lord. Salamat, Lord, at Lord, maging ang aming gobyerno, aming Diyos, itinataas po namin, Lord, ang aming gobyerno, Lord, sa pangunguna ng aming presidenteng. Dalangin namin, O Lord, na Ikaw, O God, ang mag-guide sa Kanya, Lord. Gawin mong maayos ang Kanyang pamamahala, Lord. Bigyan mo siya ng kaayusan at talino sa pamamahala sa bansang ito, Lord God. At dalangin namin, Lord, na ingatan mo siya at yung pong kalooban mo lamang, Lord, ang magawa niya, Lord, sa gobyerno ito. Maging, Lord, sa lahat ng mga namumuno mula po sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon, O Lord God. Dinadalangin namin, Lord, na magkaroon sila ng maayos na panunungkulan sa bawat trabaho nila, Lord. Gawin mo maayos, bigyan mo sila ng kaayusan, ng pusong mapagkumbaba, pusong maayos, matulungin, at magawa nila, Lord, ang trabaho nila ng maayos, mapagsilbihan nila ng maayos, Lord, ang gobyerno nito. At Ikaw na nanggugulot sa gobyerno, Ikaw sa talas na sumisira sa aming gobyerno, winawasak ka namin sa pangalan ng Jesus, espiritu ng korupsyon, kaguluhan, pagkakampi-kampi, winawasak ka namin sa pangalan ng Jesus. At namang pinaplano mo ay hindi namin pinitulutan sa gobyerno ito. At Lord, nagpapakawala kami ng kaayusan sa panunungkulan ng bawat manunungkulan, Lord. Salamat, Lord, at patuloy, Lord, na bigyan mo sila ng wisdom, ng knowledge, Lord. Bigyan mo sila ng kaayusan sa pamamahala, Lord, ng gobyerno ito. Salamat, Lord, at ganyan din naman, Lord, tinataas namin, Lord, yung aming Bible study, Lord, na live, Facebook Live, Lord, sa Rema Fields. Patuloy, Lord, na tinataas namin yung mga pastor namin na nagtuturo, Lord. Bigyan mo ng wisdom, ng knowledge, Lord, ng kaayusan ng pagtuturo. Lord, bigyan mo sila ng talino ng pagtuturo, Lord. At dalangin namin, Lord, yung salita mo lamang, Lord, ang manig namin sa mga lingkod mo. At gayon din naman, Lord, sa aming mga nakikinig. At dalangin namin, O Diyos, na matanim po sa puso namin ang bawat mensahe na binibigay mo sa amin. At tulungan mo kami, Lord, na may sa puso namin yung bawat salita mo. Magkaroon kami ng lakas, kaayusan, O Lord God. At maging kalakasan namin, Lord, yung bawat mensahe na binibigay mo sa mga pastor namin. At bigyan mo sila, Lord, ng maayos na kalusugan. At i-provide mo, Lord, ang mga pangailangan ng mga pastor namin at workers. Lord, Ikaw ang nakakita ng sitwasyon ng bawat pastor, bawat workers namin. Workers, Lord, dalangin namin, Lord, i-provide mo lahat ng pangailangan nila. Magmula po sa mga renta, sa pambayad sa kuryente at tubig, Lord. Alam namin, Lord, na walang imposible sa iyo. Kaya naman, Lord, na ipinirubide mo na, Lord, lahat ng pangailangan, Lord, ng mga pastor at workers namin. Salamat, Lord, at maging sa mga family, Lord, ng mga lingkod mo. Dalangin namin, Lord, ng patuloy na pagkilos mo sa bawat family nila, Lord. Iparamdam mo yung pagkilos mo, pag-ibig mo sa bawat family, Lord, ng mga lingkod mo. At ibuhos mo yung masaganang pagpapalo. I-provide mo lahat ng pangailangan, Lord, ng mga lingkod mo. Salamat, Lord, sa kasaganaan nila at kaligtasan, kagalingan. Salamat po, Am Diyos. Sa iyo po lang namin binabalik ang papulit pagsamba sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Yes, O God, naman sa pangalan ni Jesus, Lord, dinudulog din po namin sa Panginoon, sa mga oras po, Lord God, yung mga kasama po namin, Panginoon, Lord, na nasa abroad, O Diyos. Nilain namin, Panginoon, na patuloy na ingatan mo sila, Panginoon. Sa mga lugar sila ang dako naroon, O Diyos, patuloy na yung pag-iingat mo, O Diyos, ang sumakalamag, Lord, yung mga pamilya, O Diyos, na iniwan nila, Panginoon, dito po sa Pilipinas. Ingatan niyo rin po sila, O Diyos. At nilain ko, Panginoon, na patuloy na, Lord, palakasin mo sila, O Diyos, sa times na sila, Panginoon, ay nalulungkot, nanghihina, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na gawin mo silang sensitive, O Diyos, na Lord, patuloy na, Lord, kaya sila naroon, Panginoon, gagamitin mo sila, Panginoon, ipahayag, O Diyos, ang iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat hawakan ng kalamang kamay, yung kalamang trabaho, at gawin mo silang pagkapala, Panginoon, sa iyong ubasan, O Diyos, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Ganyan po, Ama, sa pangalan ni Jesus, siyatas din po namin siya, Panginoon, yung mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan dito po sa local, maging sa abroad, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na ngayon pa lang, Panginoon, malaya kang manguna, Panginoon, sa mga lugar na ito, kung saan yung kalooban mo, Panginoon. Lord, patuloy, O Diyos, na
Ikaw, Panginoon, na mag-provide ng lahat ng mga kakailanganin pinansyal, Panginoon, sa mga simbahan na yan na itatayo. Ngayon pa lang, Lord, salamat sa 1,000 churches every district, Panginoon. Kiniklaim po namin, O Diyos, yung prophecy mo, Panginoon, at alam namin, O God, na Lord, ito po, Panginoon, ay binigay mo ng Panginoon. At salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na Lord, mangyari pa rin, Panginoon, ng kalooban mo, Panginoon, sa mga simbahan ito. Sa pangalan namin, Panginoon, pinawasak namin ang lahat ng gawa mo, Satanas, sa mga lugar na yan, ang pagtatayo ng simbahan. Kayo ng mga territorial spirit, ilagapos namin kayo sa mga lugar na yan, kayo ng power, from darkness, principalities, yung spirit na places, pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan, bitawan yung mga lugar na yan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name. Panginoon, patuloy po, O Diyos, nagpapala kami, Panginoon, ng Panginoon, ng Espiritu, Panginoon, ng katagumpayan sa mga lugar na yan, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga pagkakatiwala mo ng mga simbahan, Lord. At dalang din namin, Panginoon, sa mga simbahan na yan, itatayo, O Diyos, magpadala ka, Panginoon, ng mga manggagawa mo, Panginoon, sa mga simbahan na yan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At maging, Panginoon, sa mga Lord, sa mga magiging miyembro, Panginoon, ng mga simbahan na yan, hayaan mo, O Diyos, na mas marami, Panginoon, na ma-produce, Panginoon, ng mga future pastor, workers, elders, prayer, warriors, givers, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pagpalay mo, Panginoon, ng mga simbahan ito, Panginoon, ng mga under-obstruction na simbahan ito, sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Bendito po, Ama. Patuloy, O Diyos, yatasin po namin siya, Panginoon, sa mga oras, Panginoon, ng aming senior pastor, O God, si Pastor Boy. Panginoon, inaakit po namin, O Diyos, yung healing anointing mo, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ng aming senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy, O God. Salamat, Lord, sa kanyang kagalingan, sa healing anointing mo, Panginoon. Pinagkalabo na po, Panginoon, sa aming senior pastor, Panginoon. So, Lord, salamat dahil tapat ka, Panginoon, sa iyong pangako, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, kami, Panginoon, ay pinagaling mo na, O Diyos. Kaya, Lord, salamat. Salamat din po, Panginoon, sa maayos na kalusugan, Panginoon, ng aming Pastor, O God. Lord, ngayon pa lang, i-ready mo na, Panginoon, si Pastor Boy sa aming nalalapit na camping, Panginoon. I-ready mo siya, Panginoon, physically, emotionally, and spiritually, Panginoon. Kailangan po namin, Panginoon, na patuloy, O God, punuin mo siya, Panginoon, sa araw-araw na yung kapuspusan, Panginoon. Lord, patuloy, O Diyos, na Lord, bantayan mo siya, Panginoon, sa kanyang pag-alis sa araw-araw, ang pag-iingat mo, O Diyos, sa mga kanya, at patuloy na pagpalay mo, Panginoon, ang bawat hawakan ng kanyang mga kamay, i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan niyang financial, O God, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po, O Diyos, patuloy po, O God, yatasin po namin siya, Panginoon, ang lahat na may mga prayer requests sa mga oras to, Panginoon. Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang nakakaalam ng bawat isa, Panginoon, na nanonood sa live nito, anuman, Panginoon, yung mga prayer request ng bawat isa, Panginoon. Lord, katagpuin mo, Panginoon, ang prayer request ng bawat isa. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, salamat po, O Diyos, sa kasagutan ng mga panalangin ng bawat isa, Panginoon. Dahil, Lord, nangako ka, Panginoon, sa iyong sata, anuman ang hingin namin sa Ama, ito ay pagkakalob mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kaya, Lord, maraming salamat po, O Diyos. Tapat ka sa iyong mga pangako. Hindi babalik ang salita mo, Panginoon, nang wala po kayong ginawa, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, patuloy, O God, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Ito po sa matalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige, worship po tayo. Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kalahatian mo, laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Panginoon, ikaw ang kalakasan ko.
sa iyong kapangyarihan. Yuyuko sa iyong kapangyarihan. Yes, O God. Salamat, Panginoon. Sa O Diyos, Ikaw ang aming kagalakan. Ikaw ang aming kalakasan, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, patuloy na pinapasalamatan namin, O God. Ano man, Panginoon, ang mga ipanalangin namin sa mga oras ito. Salamat, O Diyos. Dalangin namin, O God. Ito po, Panginoon, ay sinabot mo ng Panginoon. Na Lord, sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, na kung kami po ay mananalangin, manalig po kami, na ito po natanggap na po namin. Kaya Lord, sa mga oras ito, Panginoon, na lahat po, Panginoon, na aming mga ipanalangin, ay sinasalihan po namin ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamad, pagdakila, at pagsamantalangin namin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless po. God bless po. Bless po.